I love trees. Alam mo ba na ang mga puno ay maraming tungkulin sa atin at sa kalikasan? Humahaplo sa aking mga balat. Ito ay nagmumula sa iyo. Mula sa berdeng mga puno at asul na dagat, kasarap pagmasdan ang kagandahan mo. Hanggang sa mga bundok, ang mga pagkalikha iyo. Sa araw ulan kahit pabagyo, payapa ang buhay o may pagsubok. 5 fun facts about trees. Trees can talk underground. Through the network of fungi called the Wood Wide Web, trees share nutrients and even send warning signals to nearby plants when danger approaches. Trees makes oxygen. Every day, trees help clean the air we breathe by turning carbon dioxide into oxygen through photosynthesis. Trees gives us shades. Sitting under a tree on hot day feels cooler because their leafy branches block sunlight. Trees heals themselves. When injured, trees can seal off damaged areas and continue growing, making them resilient to many challenges. And did you know that trees are like nature's storms shield? During typhoons, their leafy canopies act like giant umbrellas, slowing down rain and reducing flooding, while their roots grip the soil like anchors to prevent landslides. So when the weather gets wild, trees don't just stand there, they stand guard. Ano po ang mga bibigay niyong payo para sa mga mamamayan o kabataan na magtanim po ng mga puno? Okay po, dahil ang problema natin ngayon is international yung climate change nga. Isa sa pinakamabisang paraan to combat it is tree planting. Ang puno po kasi is makaka-absorb ng tubig at makakapag-fresh ng hangin natin. So, kailangan pagtulungan natin yung pagtatanim ng puno at the same time, hindi lang sa tuwing may tree planting activity, kundi kahit sa bakuran natin, kung may mga space tayo, kailangan natin magtanim ng puno. Thank you po. Thank you very much. Do you believe that trees plays an important role in our community? Yes, first of all, trees is important to our environment. Lalong-lalo na ito ay nakakatulong sa atin para mas mapanatili yung kalikasan, lalong-lalo na pati yung mga minerals dito sa bundok natin. So, as a scout or student, gusto ko palaging nakikijoin sa mga ganitong proyekto dahil mas nakakatulong to sa mga tao na kagaya natin kasi mas napapatunayan natin na kahalaga-halaga pa rin yung kalikasan natin. So, kami mga estudyante at Boy Scout ng Santa Cruz National High School tapos puso kaming tumutulong para sa ikakaunlad ng kalikasan. At syempre, kaysa ng bawat kasama namin dito ngayon sa bundok, kami po ay taos pusong nagpapasalamat dahil lahat sila ay parte ng proyektong ito. Yun lamang po. Maraming salamat.
Ano po nafe-feel nyo na nakasama kayo sa tree planting? Ang nafe-feel ko po na nakasama po ako sa tree planting, I feel honored po dahil nakasama po ako sa ganitong event na once in a year lang ngayong second week of July para makatulong po sa kalikasan. So, I volunteered po na makasama dito para po ano rin po natin yung, ma-prevent din po natin yung kalikasan, ma-preserve po natin. Good morning po sir, para saan po ba ang pagtatanim na ito? Ang pagtatanim na ito ay para makatulong sa pananatili sa magandang kapaligiran ng ating barangay, para na rin mabigyan din ng mapunan natin yung kakulangan dito sa kalikasan natin. Kulang kasi siya ng mga puno. Ngayon, isa to sa pamamaraan natin para madagdagan yung mga puno sa kabundukan natin, kasi alam naman natin na medyo nakakalbo na yung ibang parte ng bundok natin. Isa rin to sa pamamaraan ng pamahalaan para tuloy ang matulungan ng ating kalikasan. Maraming salamat po. Kap, ano po ang mga pamamaraan or paano niyo po mahikayat ang mga mamamayan or kabataan para magtanim po ng mga puno? Unang-una po, ma'am, dapat ilagay sa programa yung activities na ito para mahikayat po natin ang mga bata na magtanim para hindi po natin mapabayaan ang ating inang kalikasan. Ikayatin natin hindi lang mga kabataan, mga mamamayan natin dito sa Santa Cruz, hanggat maaari po, lalo pa natin paigtingin ang ating programang ito para sa kinabukasan po nating lahat. Maraming salamat po, Kapitan. Kalikasan, inang kalikasan.